Ayan, good morning mga pap. Okay. Ngayon mayroon tayong MXI na gagawin dito. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert ng rectifier regulator. Ito po. Ito yung rectifier regulator ng Mio MXI carburetor type. Nasa harapan po yan nakakabit. Ayan Diyan po nakalagay ito Ayan. Ito, nakaganyan po yan MX. Ganyan. Maliit lang po maliit. Yan ang napon ako dito, putol na yung yellow or sinadyang pinutol. Hindi natin alam kasi ang ganito mga pap, ginagawang fast charge tawag diyan, pinuputol lang dilaw. Pero hindi natin alam kung pinutol or naputol talaga. Ngayon ang gagawin natin, ituturo ko sa inyo kung paano mag-convert from mula half wave to convert full wave. Ayan regulator. At dito, ito may mga sakit dito mga pap. Ang sakit dito galing si stator. Yan po kasi naka-design pa sa half wave. Ngayon may binabago po dyan. Pag ikaw nag-convert ng full wave, 5-pin full wave regulator, yung stator babaguhin din yan mga pap i-convert din yan kumbaga yung dilaw hindi na gagamitin, yung dilaw na yan hindi na gagamitin. At itong dilaw, ang black naman dito hindi na rin gagamitin kasi nga mga pap, ang black na yan, ground yan na nakadikit sa battery at sa body ground. Ang ground na ito. At ito yung sa lightning ito. Lightning yan. Ilaw, headlight. Control din yan. Ito yung charging dilaw. Ngayon, ituturo ko sa inyo ang tatlong wire na yan. Yung tatlong wire na yan, ang white, yellow, red, tapos ang black. Paano natin gagawin yan? May gagawin tayo dyan mga pap ngayon dahil medyo marumi na tong sakit, ang gagawin natin, ididirekta natin to, pero mayroon tayong hindi na gagamitin dyan. Ipapaliwanag ko rin paulit-ulit sa inyo. At co-convert tayo ng rectifier Liuha 5-pin full wave charging system. Okay ito po ay MXI 125 na Yamaha Mio MXI 125 po yan mga pap. I-share ko sa inyo paano mag-convert ng rectifier regulator at ng stator. Okay, may kukunin tayong regulator. Papakita ko sa inyo regulator na gagamitin natin. Ayan mga pap, ang gagamitin nating original Liuha 5-pin regulator. Malaki yan kung ikukumpara dito sa half wave. Ito po half wave, maliit, stock pa yan. Ngayon bubuksan natin to para makita nyo ang laman. Mga pap, marami na po akong itinuturo nito sa YouTube channel ko. Mga unang tutorial ko, wiring diagram, paano ang wiring diagram nito, nandun lang po mga pap. Ito naman actual tutorial, tuturo natin sa MXI carburetor type. Ito mga papa, hindi po ito FI carburetor type yan. Okay, hindi ko na ipapaliwanag isa-isa ang kulay bawat isa. Didirekta ko na ituro sa inyo mamaya habang kinakabit natin. GY6 GY6 Liuha 5-pin rectifier regulator 4 wave, full wave po yan. Ang layo ng pagkakaiba diba? Tingnan nyo mga paps. Diba napakalaki ang full wave 5-pin kung ikukumpara dito sa maliit na stock. Kaya pag luma na, nahihirapan na po talaga mag-charge, lalo na kung maglalagay kayong mini driving light, dual horn, passing light, talagang mahihirapan na mga pap, no? Kasi nga po, ito po ay half wave.
pang stock lang, ano. Ito ikakabit natin ang Liuha 5-pin rectifier regulator, ano. Sundan nyo lang po ang mga sinasabi ko. Kung marami naman akong sinasabi, ulit-ulitin nyo na lang mga pap, at maiintindihan nyo naman ito mga pap, no. Basta wag lang po kayong maiinip, ano mga pap. Pag mainipin po kasi kayo mga pap, ay talagang sabi nga, hindi kayo pwedeng magmekaniko kung mainipin. Bugnutin, hindi po pwede sa mekaniko yung bugnutin, lalo na kung nagwa-wiring po kayo, ano. Patient, mabang pasensya, at mahinahon. Kailangan mahinahon, talino, diskarte ang kailangan pairalin mga pap, no. Dito malalaman ang magagaling na mekaniko kapag ikaw may patient, tiyaga, sinasabi, tiis, ganun po talaga ang pagmimekanik. Hindi po pwede yo. Kaya minsan yung mga nagko-comment sa akin, mga kung ano, alam nyo mga pap, hindi kayo mekaniko. Kasi ang tunay na mekaniko, hindi nagko-comment ng mga negatibong ano sa bawat tutorial, ano. Kung ikaw agresibo sa pag-aaral, ay matututunan mo ang ganito. Hindi yung kung ano ang negatibong sasabihin mo sa tutorial ko, kung ano-ano pinagsasabi ko. Ano mga pap, wag ganun. Hindi kayo matututo kung hindi nyo tatanggapin o hindi nyo panonoodin ang mga tutorial ko. Kasi pag tinapos nyo ang tutorial kung ito, matututunan nyo po talaga kung paano mag-convert sa Mio MXI, Mio MXI 125 Fi. Pwede po ito. Ganito rin po yan pag-convert sa Mio M3. Go-convert kami madalas sa Mio M3. Ito ang gamit namin kasi po mahal po ang regulator ng Mio M3. Kaya ito, budget meal po to. Nasa 350, 450, 650 lang po ang pinakamataas niya na presyo. Okay okay. Marami na akong sinasabi, baka magalit na mabas tayo dyan sa ating tinuturo. Okay, para maintindihan nyo mga pap, gagawin natin, ito muna unahin natin sa regulator, sa stator. May babaguhin po ako dyan para maintindihan nyo. Okay. Pero may gagamitin tayo. Pag ako nagko-convert mga pap, may ginagamit akong tape. Ito yung panghuling tape. At ito yung ito po ginagamit ito ng mga industrial company, electrical engineer, mga electrical, electronic. Ito po mga pang underground. Pag nabalutan mo po kasi nito mga pap, hindi na nakakapasok yung kasi nga ito po para siyang gumang electrical tape. Ayan, umiinat yan. Ito ang ginagamit ko pag ako po nagwa-wiring, kaya po hindi napapasukan ang wiring dahil po ito gamit ko. At final, ang electrical tape. Ganun po ako mag-wiring mga pap, no. Okay. So umpisa na natin, babaklasin natin at ituturo ko sa inyo. Okay. Ayan na mga pap, no. Ito po, itong sakit ng stator po yan na charging system. Ang matitira dyan yung pulser na dalawa, negative positive. Ito yon, no. At pinutol ko na kasi nga po ang sakit niya napakaitim na at maaring hindi mag-charge dahil sobrang dumi na. Ang gagawin ko, pinutol ko na lang yan, ang matitira sa pulser, no. Dudugtungan natin yung wire niya na bago. Ito, di ba, magkadugtong yan. Ang magkadudugtong yan, itong yellow, red, tapos yung yellow kabila. Ito naman, black, ground yan. At ito, charging system sa puti. Ngayon, kaya ako pinutol to, ituturo ko sa inyo. Ang hindi na natin gagamitin dyan mga pap, kasi ito nasa gitna yan, half wave to nasa gitna yan, lightning, yung lightning yan, yellow, red, hindi na natin gagamitin yan. Kaya ako pinutol yan, lalagyan ko kasing electrical tape yan para hindi na magamit. Okay, unang gagawin nyo mga pap, yung yellow, red, hindi nyo na gagamitin yan. Takpan nyo yan, electrical tape, para hindi na magkaroon ng daloy ng kuryente. Ang gagamitin nyo po ito, white and black. White and black, lutang na po yan, dulo-dulo na po yan. Ito yung gitna kung kayo nag-aaral sa TESDA,
gitna yan, dulo-dulo ito. Okay? Okay. Ha? Oh, ayan mga papa, papakita ko. Tinakpang ko yung yellow red. May stripe na red, tinakpang ko. At ang gagamitin natin yung black, white. Dito naman, ang hindi na natin gagamitin dyan mga pap, ang black. Kasi iyan black na yan, nakakunik yan sa ground. Oh, hindi na natin gagamitin yan. Ayun, sa kabila. Ayun, no. Yan ha. Yan. Dito sa kabila, ang hindi ko na ginamit, ang yellow red. Dito naman sa kabila, ang hindi ko na gagamitin, ang black. Ngayon, ang pagdudugtungin ko dyan mga paps, itong yellow red at black, yan. At yung puti sa puti. Yan po ang pagpupulwib nitong stator. Full wave na po yan. Mamaya ipapakita ko uli sa inyo. Magkadugtong na. Okay ha. Panusundan nyo lang mga papa. Panoorin nyo. Ulitin ko. Yung red, yellow red, may babalutan ko sa kabila. Ang black, babalutan ko yan. Pagdudugtungin ko ito at yung black at white to white. Yun na po. Full wave na po yung stator na yan. Ngayon, para malaman natin kung talagang full wave na ito, titislight natin yan ha, para ipakita ko sa inyo, no? Okay. Yan mga pap, may gamit akong multitester. Ito ay mahal din pagkabili ko nito. I-tester natin pag nag-green ground yan. Okay. Ito sa battery, kung anong lagay ng battery. 12.4, ayan o. 12.4. Ayan, malalaman natin kung ano ito, ground. Pag iyan nag-green, dinikit ko yan. Pag nag-green yan, ang ground yan. Hindi. Wala. Ibig sabihin nakalutang na yan mga pap. Ngayon, malalaman naman natin, ididikit ko to sa ground. Try natin. Wala. Ibig sabihin, okay, walang putol, walang grounded. Ngayon, didikit ko naman yung ground dito sa dulo-dulo. Dulo-dulo na yan mga paps, no? Dikit natin sa ground. Body ground, wala. Wala yan. Dapat wala to. Okay. Ngayon dito wala yun, nandidiin ko lang kasi nagano. Ayan, dapat ganyan. Di ba? Okay ngayon sa test light naman mga pap. Ano naman natin sa test light, no? Yan mga pap. Test light ko, nilagay ko yung clamp nya sa white. Tapos yung dulo ng test light ko dito sa black. Pag sinipa ko dapat mag-ano yan, mag-iilaw o kaya pag pina-start. Wala mahina. Try natin sana makita natin. Yan tututo ko yung cellphone mga paps. Nakita nyo mga pap, umilaw yung itong test light ko. Ibig sabihin na full wave na yung stator. Okay Okay. Next tape, lagyan natin electrical tape. Yan mga pap, kinabit na natin, pero ginamitan namin ng yung vinyl tip na dumidikit po yan mga pap. Yan, ito yan ginagamit natin dyan para hindi makapasok yung tubig. At nilagyan na rin natin ng sakit, nilipat natin kasi ito wala na to. Okay, yan na mga paps, nailagay ko na
Oh, ito na yung sa na full wave na po. Ito na yan, sa regulator yan, ay stator. Ito na yun. At ito, didiretso na yan dito. Yan. Itong yellow ito at itong white. Yan na yan. Ito na yan, dalawang yan. Paano ko malalaman yan? So, ang gagawin natin dyan mga pap, iti-test light natin, no? Kung yun na talaga, ano? Okay. Oh, yan na mga pap, naiayos na natin, naibalik na natin sa maayos. At susunod na natin itong rectifier regulator, no? Yan. Okay, ikakabit na natin to, no? Okay pero iti-test light muna natin yung kung talagang iilaw to, no? Para makita nyo. Okay. Ayan mga pap, titestingin natin, i-kick natin yan mga pap kung iilaw yung test light. Pag umilaw yan, ibig sabihin good yung linya. Nakapulib na yan. Kaya ang gagawin natin dyan mga pap, convert na natin to, no? Ilalagay na natin dyan, no? Ituturo ko pa rin kung paano pag-convert. Okay. Yan, nakita nyo mga pap, umilaw. Ibig sabihin, good tong linyang itong dalawa. Okay na yan, Okay. Yan na mga pap, pinutol na natin yung sakit ng half wave regulator na stock. Ang gawin natin, ituturo ko sa inyo ang linya, no? Malalaman natin yung linya, body ground. Ito, yung isang wire na yan, itong isang wire na pula, yan, umiilaw na yan, galing yan sa fuse. Doon sa fuse na may battery. Ito naman isang linyang ito, sa po yan, sa charging, no? Charging yan, no? Charging, yun na nga yan, yung babato ng charging papunta sa battery. Ito yon. At ito sa susian mga paps, sa susian, itong susian na ito, may red yan, ayan ito yan mga pap, dalawa, pagsasamahin lang yan. At ito, dilaw at puti, galing diyan sa stator na kinonvert ko. At ito naman yung ground, para malaman natin totoong ground talaga yan. Ground yan, nakawan ng test light ko, saka lang ayun, iilaw to. Ayan umilaw yun. Ibig sabihin yung black, basta pag Yamaha mga pap, ang black niyan ay ground. Okay. Okay na ito na. So convert na natin tong Liuha. Ayan Okay. Ayan na mga paps, naikabit ko na. Ayan ang dilaw sa dilaw, ang white sa white. Ang red, black, pinagsama ko yan, nakakunik po yan sa red, red talaga. At ang green, yan yung ground ng regulator nito na 5 pin sa black. Ang black po kasi ng mga Yamaha ay ground. Ayun, didikit na lang natin dyan, okay na mga paps. Tapos babalutan natin yan. Last na lang natin yung ground. Ganyan po ang pagpo-full wave mga paps. Yan, full wave na po yan. Malalaman natin yung voltage mamaya kapag napa-under na natin to. Okay. Ayan na mga pap, nailagay na natin, na-convert na natin sa full wave rectifier regulator na Liuha. Ngayon ang gagawin natin, ibabalik na rin natin sa lagayan nito. Ayan naibalik na natin. Ayan. Okay. Okay na mga pap. Ang gagawin na lang natin, ikakabit na lang natin to at papandar natin. Subukan natin kung good talaga ang ating gawa. Mga paps, malaki na to. Sana hindi to sumayad. Pag sumayad to, iibahin natin anong nito. Okay Okay. Ayan na mga pap, na ilagay na natin.
Ayan na yung rectifier regulator na full wave at naibalik na natin yung ang gagawin na lang natin dito, paandar natin, titingnan natin kung mataas yung charging, no? Okay ha, papakita ko sa inyo ha. Oh, yan na mga pap, umaandar na yan, oh. Oh, ayan na yung regulator, ayan. Oh, nag-start na yan, maganda na ang minor. Ngayon, ang gagawin natin mga paps, titingnan natin yung charging. Yan na mga pap, nag-aandar na yan, gumagana yan, nandiyan na yung regulator. Ngayon, titingnan natin yung ayun. O ayan na, 13. Pag binirit yan mga pap, lalakas yan. O 14 no. O yan ang full wave mga pap no. Kaya kung gusto nyo magpa full wave mga pap, tataas ang voltage nya no, 14.5, 14.8, 14.6 no. Kaya maganda no. Ayan, ibig sabihin full wave na yan mga paps no. Ganyan po ang ginagawa namin mga paps no. Kaya kung gusto nyo magpa full wave, may MXI FI kayo, pwede rin po kasi yan. At Mio MXI carb type, ayan no. Ito yung regulator, nasa maayos na yan, okay. At ayusin na lang natin yung wiring nito, para ano, ikakabit na lang natin yung mga chassis. Good na to mga paps. Okay na yun, no? Na ganda yung minor na. Oo. Na-repack na rin po yung front shock na yan at yung fork. Ito, medyo maluwag. Higpitan ko pa, medyo ano eh. Pinainit ko lang makina para ma-full charge na. Okay, maraming salamat. Please subscribe na lang po sa ating YouTube channel, Mechanic Victor, araw-araw open. Okay.